Anong latest mga kababayan? Ito pala ang dahilan kung bakit hindi sumipot si BP Inday Sara Duterte sa NBI. Yung hindi niya pagpunta doon is napahiya sila. Pinahiya niya sila dahil Pero bago pa yan kabayan, pakinggan muna natin itong mensahe ng ating mahal na Vice President ngayong Bonifacio Day. Pakinggan natin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Magandang Ang araw din, pagbabalik madam. tanaw natin sa kagitingan ni Andres Bonifacio ay isang pagkakataon para pagnilayan natin ang ating kalagayan at ang ating kinabukasan bilang malayang bansa. Mahalaga na ang pagdiriwang natin sa kadakilaan ni Andres Bonifacio ay magbukas ng ating kamalayan sa kalagayan ng ating bansa. Katulad na lang ng kahirapan, gutom, kawalan ng trabaho at kawalan ng mga pangunahing serbisyo para sa napakaraming mga Pilipino. Ito rin ang isa sa mga nagbigay sa atin ng inspirasyon para magsumikap at maging tapat at tunay na mamamayang Pilipino. Tiyakin sana lagi natin na manatiling buhay ang diwa ni Bonifacio sa ating mga puso. Ipalaganap natin ang mensahe ng kanyang kabayanihan sa isa't isa at sana ay maging apoy itong mag-alab para tayo ay maging mas matatag, matapang at naninindigan. Mga kababayan, ang pamana ni Bonifacio sa atin ay ang ating kalayaan. Alagaan natin ito, ipaglaban natin ito. Patunayan natin na bilang mga Pilipino ay maisog tayo. Ang lahat ay para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. At yun na nga po kabayan, no? Tuloy tayo kung bakit hindi sumipot si BP Inday Sara sa NBI mga kabayan na tinalakay naman ni Boss Jojo de Guzman Connect TV. Pakinggan natin. magtataka ka bakit nag-schedule ang NBI ng November 29 the same day kung saan yun din ang House hearing. Hindi naman natin pwedeng sabihin na hindi updated ang NBI sa nangyayari sa ating gobyerno. Hindi nila pwedeng sabihin na hindi naman namin alam na may House hearing. Abay, buong bansa nakatutok dyan sa walang kwentang hearing na yan. Tapos sasabihin nila na hindi sila or hindi nila alam na may hearing ng 29. So magtaka ka kung bakit itinaon na the same date yung schedule ng appearance or subpoena kay VP Sara ng 29. So dyan pa lang question na yon. Hindi ho ba? Tama ba siya? So prior to kasi ganito yung mga sequence niyan eh. May hearing na sa House November 29. And then nag-schedule or nag-subpoena ang NBI asking VP Sara to appear on the 29th. Knowing the fact na merong hearing ng 29th. Alright. Ngayon, in response to that, through the legal counsel, ay nag-ask ng reschedule or another date si VP Sara doon sa NBI. One of the reasons is yung House hearings. Yung House hearing with yan yung confi funds nila na yan. Ngayon, nagpa-press con, immediately nagpa-press con ang mga bugok na kamera na House. Etong quadcom na mga bugok na mga power trippers. Na Chua. Immediately Chua. nagpa-press con sila. Ano yung sinabi nila doon? Kinakancel nila yung House hearing ng 29th.
Bakit? Di ba? Saka nakakita. Sabi nila kasi ganito. Ikinakancel namin yung house hearing sa November 29 Dahil? to give way doon sa Pina show cause para kay VP Sara on the 29th. Ano yung reason? Para walang mairason daw si VP Sara. Kasi mas importante daw yung NBI na yun. Ganun ang sabi nila. Kaya nga kung titignan natin. Tapos, yung letter na yun ni VP Sara, hindi pa na-receive ng NBI. Kaka-receive lang nila on the day. You could imagine, try to imagine hindi nila ni-receive noong day na alangan namang magsusulat si VP Sara ng 29, di ba? Tama. Hindi ba prior to 29 ang sulat mo dapat makarating? Pero yung pinakita ni NBI Director si Santiago, na-receive pa lang siya ng 29. So hindi ko alam kung sinadya ba na hindi i-receive o pinadala yun ni VP Sara ng 29. Kasi it's very unlikely na ikaw magsusulat ka sa NBI on the same day. Di ba? I mean, so paano ka magpapaalam prior to that? Dapat pag magsulat ka, makarating yan, ma-receive yan before 29. So nakapagtataka nung press con na ni Santiago, saka na-receive yung letter ni VP Sara na hindi siya mag-appear. Naku po. Okay, back to the house. Sabi nung house, ika-cancel daw nila to give way doon sa Pina sa NBI. to give kinakancel kasi ang totoo wala po talaga silang office ng Friday. Kalokohan. Exactly. Walang office ng Friday. Pero para sa kanila, basta according to their interest, merong office para sa kanila. Okay, so mabalik tayo doon. Nakapagtataka talaga na itinataon or itinaon ng NBI yung house. Tapos, ang immediate action ng house is cancel yung hearing nila. Shoutout sa nanonood. Ayan, ilan na ba? 1,900. Shoutout. Shoutout sa iyo, boss. Like and share. Maraming salamat. Yun. Yung NBI na dumila. Oo, dumila nga eh. Parang napaka naman yun para sa isang NBI director na dumila-dila ng ganun. Siguro dahil yun, idol niya si Lisa Marcos, yung padila-dila na ganun. At si Abante, Boss Joe. So, balik tayo doon. Ayan, shoutout Diba, sa 2,000 nanonood and then sa likes natin. Maraming salamat. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe kay Boss Kinancel Jojo, mga kabayan, ng house, paulit-ulit tayo kinancel ng house yung 29 para daw maano doon sa NBI ng 29 hearing. Ang ang kaso, hindi nag-appear si VP Sara. Tanong, Yes, Boss Joe. bakit kaya? Bakit kaya, di ba kabayan? Bakit kaya? Diyan napapasok yung mga haka-haka natin. Ako, isa sa nakita kong reasons is, alam mo yung kasabihan na wag mong do not feed your enemy's fantasy. Parang ganon. I mean, wag mong pagbibigyan yung gusto ng kalaban mo. Kasi
isa sa gustong ipalabas dito, isa sa gustong makita nung house dito is since canceling yung hearing nung 29, gusto nilang tignan kung pupunta pa rin ba si Sara o hindi. Kung hindi siya pupunta, lalabas na takot siya. Kasi wala nang rason. 'Di ba? Wala nang rason eh. Wala nang, kasi ang reason ni VP Sara is dahil merong house hearing. Prior to that, meron ng house hearing. So doon sila doon sila parang magwawagi na hindi nagpakita si VP Sara. So sasabihin na naman ng mga detractors, yung mga bashers, yung mga kalaban na hindi, takot siya kasi wala na siyang mairarason, parang ganon. Pero titignan natin on the side of VP Sara. Makikita ko, ako dito panalo si VP kasi hindi niya pinagbigyan or hindi niya hinayaan maging matagumpay ang plano ng mga kalaban or yung gustong ipalabas ng mga kalaban. Ano yung gusto nilang ipalabas? Diba? Ano yung gusto nilang ipalabas? Na alam mo yun, yung sa akin kasi dito is yung hindi niya pagpunta doon is napahiya sila. Pinahiya niya sila dahil hindi nila makuha yung gusto nila na papuntahin si VP Sara doon sa NBI kahit na kinancel nila yung house hearing. Ang sabi ng taga-NBI, pag-aralan nila ang paano sasagutin si VP Inday. Kasi kung tutuusin, tingnan niyo. Gusto kasi nila ipahiya si VP dito eh. Kung tutuusin, pwede naman talaga na hindi mag-appear si VP Sara doon. Pwede naman talaga na ang pupunta doon ay yung kanyang legal counsel or sino mang representatives na pupunta doon. Ngayon, even mga abogado ay hindi pumunta doon. So anong kinalabasan? Idi pahiya sila. Kasi ano to subpoena ad testificandum. Wala naman silang magagawa, wala naman silang gagawin. I mean dito is yung parang na-insulto yung NBI kasi nag-release ka ng subpoena pero walang nagpakita. But still, kahit may subpoena at walang nagpakita, wala silang kaukulang action doon. Hindi nila magawang issuehan ng more than that or another subpoena or grounds for anong ikakaso nila kasi wala. Ibig sabihin, inutil. Pinalabas. At nagsalita na rin yung mga kabayan, yung ombudsman, di ba? Na tila pumapahanig pa kay VP Sara, di ba mga kabayan? Yung ginagawa ni VP Inday is, di ba? Walang threat, di ba kabayan? Sinabihan pa nga ng ombudsman yung DOJ ba yung kabayan na shut up, di ba? Lalong-lalo pa yung NBI mga kabayan, di ba? Or pinakita lang ni VP Sara na mga inutil sila. Kasi kapag hindi si VP Sara yon at yung ordinaryong tao lamang yon, Yes, I'm Mr. sure baka warrant of arrest na ang isusunod nila doon. Pero lang. this is the Vice President of the Philippines. Hindi nila kaya. The mere fact na hindi nagpakita yung tao is an insult
to the NBI organization. Kasi hindi siya nagpakita eh. And they cannot help it but to do nothing. Anong ginawa nila? Wala. Kasi kahit nga yung ombudsman, sabi ng ombudsman, wala naman silang nakikitang mali Yun, kabayan. doon di ba? sa ginagawa ni Ni VP Sara. VP Sara. Yun. And they can take over yung NBI, and at any rate, at any given time they can take over. So ibig sabihin, pinakita ni VP Sara na ganong ka-useless ang NBI, na hindi pala sila epektibo kapag malalaking tao. Yun. Kapag mga ordinaryong tao, Oh, naka. ganon kabilis. Look what Arrestuhin they ka pa did niyan. kila Attorney Harry Roque, kila Pastor Kibuloy, kila Kong Teves, kila Bantag, you name it. Pantag. They have done it over and over again sa mga taong ito. Pero ano ang ginawa ni VP Sara? Siya lang ang bukod tanging na nagpahiya sa kanila, sa organisasyon na yan. So, for me, yung hindi pagpapakita ni VP Sara is just showing yung kanyang strength, yung pagiging Yun. malakas, na hindi siya Matapang. takot. Kahit anong gawin ninyo, kung gusto nyo Yun. mag-issue kayo ng warrant of arrest, but ano yung grounds? Di ba? Hindi ako nagpakita, hindi ako nag-comply sa mga pinagsasabi niyo na ako ay mag-explain. Kasi bakit? Iisipin mo kasi nagbigay na nga, ito kasi yun eh. Statement, no? Nagbigay ng statement. si VP. Sumulat ako sa NBI Mhm. explaining kung bakit Why? hindi ako makadalo. Mhm. Ngayon, ang house biglang kinancel. Ganun pala kadali sa house mag set ng date at mag-cancel ng date. Tama, Buzo. Immediately yung house biglang kinancel Mhm. para daw doon sa NBI, mag-giveaway sa NBI. Pero hindi in-entertain ni VP Sara yung action nung house. Doon pa lang napahiya sila. Kasi yung Tama. action na ginawa nila, pinakita Tama. lang ni VP Sara na you don't do that. Hindi mo Yun. ginagawa yan dapat. Mhm. Kasi power tripping yan eh. Nakapag-schedule ka na, kagaya yung ginawa nila kay, kung hindi pala si PRRD yung Oh, yun, kinancel paano nila, magkano ka? paano na lang pala yung mga tao na nag-book na ng ticket nila, galing silang Mindanao, yung iba nakaset na, kinancel yung ibang lakad nila dahil lang sa hearing na ito. Tapos ikaw at any given time magka-cancel ka. So pinapakita lang ni VP Sara dito na hindi mo basta-basta pwedeng gawin yan. Nakapag-set na kayo ng schedule ng 29, tapos it is because of me na sinabi ko na ang reason ko ay yung house hearing na ito, bigla kayong nag-cancel without even thinking sa Tama. kapakanan ng iba. Ang inisip lang nila, yung kapakanan nila, yung plano nila, yung VP script Sara. nila. So kinancel Tama. nila. Yes, tama kayo, it's because sa buwatan. Sa Yun. buwatan ang inisip nila. Whole of the nation approach. So si VP Sara, kahit kinancel niya, no, I won't feed your fantasy. No, I'm not going to entertain your plan. Hindi ko hahayaan na magwawagi kayo dyan sa plano ninyo. So anong ginawa ni VP Sara? Inignore niya yung pag-cancel nila. Saan ka nakakita na sumulat ako pero inignore din ng NBI yung sulat ko? Ni-receive lang nila on the day of subpoena, 'di ba? So ano lang yung tingin ko dito, ang basa ko dito, kaya nakita ninyo wala namang, ewan ko kung may press con si VP Sara ngayon, pero nakita ninyo
nagbigay ng statement si VP Sara, but it's all about giving thank you to yung sa mga doktor, tumulong doon sa kanyang mga staffs. Yun lang. But not with regard to the House and NBI. Walang ganung walang Mensahe. ganung pahayag. Pahayag niya. It is because kumbaga, ang sa kanya is, ang inisip niya is, hindi ko ipapakain sa inyo ang pagkain na gusto ninyong kainin. Ganon yun ang nakita ko dito. Kaya no appearance. Maybe to them, no appearance means takot. Pero napatunayan na natin for so many times si VP Hindi na Sara. yan takot si BP. Kagaya din ng kanyang tatay na matapang. But for me, ang pinakita niya lang dito is hindi niya pinagbigyan ang kagustuhan nila or ang gusto nila or yung kanilang planong para ang kanilang plano na maituloy yung kanilang plano. Yung sa script nila. Yung kasi kung hindi ito sa buwatan, bakit maglalabas ka ng sabpina tapos yung date mo 29? Yun. Kasi kung titingnan ninyo, dalawang anggulo dalawang bagay to may hearing na ng 29 tapos magsasampina ka ng 29. 29. So ako bilang si VP Sara, saan ako mag-a-appear? Sa hearing o sa NBI? Kung mag-a-appear ako sa hearing, hindi sa NBI, sasabihin takot ako. Kung mag-a-appear ako sa NBI at hindi sa hearing, paano yung mga tao ko? Or sabihin, ganun pa rin. Takot pa rin, ganun. Kasi, di ba, hindi ako nag-a-appear doon. So talagang sinadya, nagsabuatan nitong dalawa na sige, 29 din yung mo, bahal na siya dyan. So, immediately ang response ni VP Sara is to write NBI. NBI did not acknowledge immediately, only acknowledge on the day, only received on the day. Diyan pa lang kitang-kita ang kanilang game plan, ang kanilang script, ang kanilang blueprint. Kasi una, pinagsabay yung date. Pangalawa, hindi ni-receive kaagad yung letter ni VP Sara. Kasi gusto nilang pahiyan si VP Sara. Pero kabaliktaran, sila yung napahiya. Yun yung ko dyan. Yun yung basa ko dyan. Iba talaga mag-isip So, si BP, kabayan. Other than that, ano sa tingin ninyo? Ano sa tingin ninyo bakit hindi nagpakita si VP Sara? Tingnan mo, umaga pa lang, nandyan na yung mga media. Tama. Okay? Tapos Nakaabang nagpa-press con na siya. kagad si NBI Yun. Jaime Santiago. Di ba? Tama ba yun? Pa-press con ka na kagad, wala pa yung tao. So ano yun? Ready. Ready na yung script mo siya. Maraming salamat Grabe talaga yan ba yan, sa inyo. Trip lang ng NBI. Trip lang kasi nandidila-dila ka. Tama yan. It was not necessary. Tama. Saka okay. Kung fa-follow natin yan, it wasn't necessary. Parang parang binalik ni VP Sara yung sinabi ni Marcos Jr. Bangag. Ano bang sinabi ni Bangag? Stop nyo yung impeachment na yan kasi Sara is unimportant. Diba sabi niya yun? So, kung unimportant si Sara, bakit may NBI sabpina? Yun. Kung unimportant si Sara, bakit may House hearing? Yun. So kung dito natin tigtignan itong dalawa na to, yung hearing at saka NBI, BI. ganito. Panalo si Sara dito kasi dalawa ang Siyempre. natigok
nung araw na yan. Una, sa kabubuan ng House hearing, kinancel nila yung hearing na yon dahil doon sa NBI, NBI, subpoena. Mhm. So walang nangyaring hearing on the day, walang nangyaring SARA appearance on the day. Ang tanong, Wala lahat. sino panalo doon? Siyempre, Oh, 'di ba? VP Inday. So, kung ipa-follow natin 'yan, kung sa isip ni VP Sara tama kayo, it was not necessary. Yun. It was not necessary for what? Yun. Anong grave threat? Anong grave coercion or whatever man na ano nila diyan? Sabi pala ng pangulo nila, ng leader nila, unimportant. Ayun. Unimportant pala bakit nyo ako sinasabina? Bakit nyo hinihiring ang mga to? Oh. So, dyan pa lang na double kill sila. Walang House hearing, walang NBI appearance. Tapos, galing, di ba? Tama po siya. Ganyan.